Hello, what's up? Hello Philippines, hello world. Nandito naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang video. Tungkol naman po ito sa pahayag ni Mr. Philip Salvador. Sa pagkakabasa ko, ito ay pagsuporta niya sa dating presidenteng si Rodrigo Duterte. Pakinggan po natin. Simple lang. Ginagawa naman ng Pangulo natin ang lahat para sa ikabubuti ng bansa, para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Pero pinapakikos pa rin siya. Sa inyo po lahat gumapakikos, mamatay kayo lahat. Nakita niyo naman ko po kung ano ang naging pahayag ni Mr. Philip Salvador. Ito po ang sinasabi natin. Malapit na naman po ang eleksyon at sana po tayong mga Pilipino ay mag-isip po. Lagi po natin pairalin ang isip natin bago ang puso natin. Kasi po ang magdidikta po ng lahat ng gagawin natin at sasabihin natin ay ang isip po natin. Dapat po isipin natin yung ikakabuti natin. Tingnan nyo po ang pahayag na to. Meron pa po siyang isang pahayag na nagsasabi na kung mahal nyong lahat si Rodrigo Duterte, siya kaya niya daw ibigay ang buhay niya para kay Rodrigo Duterte. So, ito po, tatakbo siya bilang senador. Pero, ang mga tao ba bakit tumatakbo sa posisyon? Di ba para tumulong sa taong bayan? Para magsilbi at bigay ang serbisyo sa taong bayan. Pero sa tingin ko, sa sinabi niya, parang kay Rodrigo Duterte niya lang ibibigay ang serbisyo niya. Mali po tayo dyan. Dapat po, pagtatakbo po kayo para sa bayan po, hindi para kung kaninong tao nyo lang ibibigay ang serbisyo nyo. Parang ganun lumalabas po sa pahayag nitong si Philip Salvador. Totoo po, ang buhay natin is parang pinikula. Pwedeng maging pinikula, pero tandaan po natin, hindi po pinikula ang buhay natin. Hindi po ito kapag nagkamali tayo, pwede nating ikat, pwede nating palitan, pwede nating dugtungan ng kung ano-ano. Mali po tayo dyan. Kaya dapat po pag-isipan nating mabuti kung tama po ba ang gagawin natin at kung tama po ba kung sino ang iboboto natin. Tandaan po natin na pag magbabasa po tayo ng aklat, mag-uumpisa muna tayo sa umpisa papuntang dulo. Hindi po pwedeng dulo agad ang babasahin natin. Ganon din po sa politiko. Dapat sana mag-uumpisa muna po sila sa baba, pataas. Hindi yung bigla ang taas. Dahil sikat sila, inisip nila mananalo sila. Sana po hindi ganon. Parang po pag nag-apply tayo ng trabaho, di ba po ang kinukuha nila is with experience. Kasi mas sigurado po sila na pag ma-experience na po yung tinanggap nila, hindi na po nila sasabihin kung anong gagawin, kung anong dapat nilang gawin, kung saan sila magsisimula, kung saan sila papunta, kasi may experience na po yung tao. Sana po ganun po isipin natin. Marami pong tumatakbo na nag-aaral muna ng mabuti, marami pang pinagdaanan kung saan-saan bago po makarating dyan sa dulo, dyan sa pagiging senador o vice president or president man. Step by step po yan lahat. Wala pong madaling daan, walang magandang daan. Lahat po ng daan, meron po tayong pagdadaanan ng mga hindi magaganda at saka magaganda. Sana po mag-isip po tayong mga Pilipino na ang iboto po natin ay karapat-dapat, yung makakatulong po sa bansa. Wala naman, I have nothing against with these people. Hindi ko po sila kilala, hindi natin alam kung ano yung gusto nilang mangyari sa bansa. Pero marami na po tayong experience sa mga katulad nila. Sana po mapag-isipan nating lahat na ang pagboto natin ngayon, susunod na eleksyon, ay para po sa ikabubuti ng lahat.